magbigay ng presentation. At nagbigay po sila ng pagkakataon na gamitin ng real time. Hindi na po yung mahabang orasan. So, okay po yun. So, bibigyan po natin sila ng 30 minutes for the presentation. Sino mag-present? Ilan po, so? 30 minutes. 30 minutes. Okay lang po, para hindi kayo nakarapat. Pag-ready na po kayo. Real time. Okay, When you're ready, Pastor. Start now. sandali lang, hihinga mo na ako na malalim. Ayaw mo na. Yan. Inhale, exhale. Okay, Timer starts now. okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngalan ng katotohanan at bilang pagrespeto po sa salita ng Diyos ay sisikapin ko po ang aking mga pahayag ay naaayon po sa banal na kasulatan at sisikapin ko po hindi ho natin ito daragdagan o kukulangan, mga kapatid. Ang aking papahayag sa inyo ay ang pagtutol namin na si Kristo bilang tao ay mayroong pagka-Diyos. Bilang tao, siya ay taong totoo. Kapag sinabi mong taong totoo, automatic, hindi nyo na pwedeng idugtong yung pagka-Diyos. Kung meron siyang pagka-Diyos, hindi siya pwedeng maging taong totoo. Napakasimpleng premise lang po yan. Patutunayan ko po sa banal na kasulatan. Bilang tao, siya ay pinaglihim at ipinanganak ni Virgin Mary. At siya ay sinilang. At siya ay naging sanggol. At siya ay talagaan ng kanyang mga magulang. At siya ay nag-aral at natuto din naman, pinaliwanag. Kung siya ay merong pagka-Diyos, parang sinabi natin, ang isinilang ni Maria ay tao at Diyos. Wala po sa Biblia yan. Bagamat marami nagsasabi niyan, at ang isip lamang yan. At kung meron siyang pagka-Diyos, ang batang sa Jesus ay nagbasa. Mabasa po natin, lumago, natuto. Kung meron siyang pagka-Diyos, hindi bagay pakinggan na mayroong Diyos na nag-aaral at mayroong Diyos na kailangan matuto. Sabi nila, tama naman sa bersikulo, sinabi ng mga alagad, at nalalaman niya na ang lahat ng bagay. Simple ang tanong ko, kailan niya nalaman ang lahat ng bagay? Nung matanda na siya o nung bata pa? Tingnan niyo. Kaya kailan nag-umpisa yung kanyang pagiging tao, nakasabay nun, siya ay Diyos. Wala po sa hinagat po ng banal na kasulatan yan. Yan ay kathang-isip lamang po na maraming mga pastor at mga aral. At hindi po yan mapapatunayan. Bakit? Ang ating Panginoong Kristo bilang tao, siya ay napagod, siya ay nagutom, siya ay namuhaw, siya ay nanghina. Tingnan ninyo, siya ay nanlumo. Nasaan ang kanyang pagka-Diyos? Ang sagot ng iba, hindi daw umiiral. Bakit hindi umiiral? Anong klaseng koneksyon nyo na hindi umiiral? Nasa katawan ba niya yun? Nasa sistema ba niya yun? O nasa labas, kailangan dumabing? Intindihan ko, dalawa na silang espiritu. Dalawang espiritu, yung isa ay katawan, yung isa ay wala. Ang mga bagay dito ay dapat po nating maliwanagan, mga kapatid. Dahil kung totoo na bilang Jesus, bilang Kristo, siya ay may pagka-Diyos, ay hindi po ito tutugma sa pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Aklat po ng Juan, Kapitulo 8, talata 40. Tingnan po natin kung sino po ang nagsasabi ng totoo, mga kapatid. Aklat po ng Juan, Kapitulo 8, talata 40. Datapot ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa
ni Abraham. Ang taong si Jesus, ang pahayag niya, nagsasabi siya ng katotohanan. Nagsasabi siya ng katotohanan. Hindi niya sinabing, tao at Diyos siya, kaya ang sasabihin niya ay ang katotohanan. Mga magulang at mga kapatid, kung totoo na tayo ay naniniwala na mayroong nag-iisang Diyos at ang Diyos na ito ay nagkatawang tao, at para siya ay nagkatawang tao, siya na nasa langit, hindi siya pwedeng manatili sa langit nang hindi siya bababa para magkatawang tao. At kung siya nagkatawang tao, nandun na yung buong Diyos kay Kristo. 100%. Hindi ho po pwedeng meron pang Diyos sa iba't ibang dako at sa lahat ng dako. Hindi matutupad ang panukala ng Diyos sa kanyang sarili na siya ay magkakatawang tao. Akala ko ba panukala? Akala ko ba siya ang logos ng Diyos? At ang panukala ito, mangyayari na ngayon. Ano ang panukala ito? Ang panukala ng Diyos sa kanyang sarili. Aklat ng Mikas, Kapitulo 5, Talatang 2. Pakiprovide na po yung verse ko ito. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephraim na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya mula nung una, mula nang walang hanggan. Meron kong lilitaw sa Bethlehem, sa Ephrata, na magpupuno, magiging leader ko. Ang tanong, yung lilitaw nito, saan po siya nanggaling? Ang kanyang pinagbuhatan ay mula nung una, mula nang walang hanggan. Sino yung nanggaling mula sa walang hanggan? Mula nung una. Ito po ang sinabi ng talata. Bago nalagay, bago nalabas sa mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Mayroon kong Diyos na nanggaling mula nang una, mula nang walang hanggan. Bumaba po siya. Magpupuno po siya sa Israel. Kaya ang Diyos mismo na nag-iisa ay naging tagapagligtas, naging leader sa angkan ng Huda, at yan na po ang ating Panginoong Jesucristo. Paano po nangyari ito? Aklat po ng Lucas, Kapitulo 1, Talatang 35. Ganito po sinabi ng talata. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Tatawagin pong anak ng Diyos. At the same time, siya rin po'y tatawaging anak ng tao. Pero bago po siya ipanganganak na anak ng Diyos at anak ng tao, ni Maria, sino po ang bumaba? Ang makapangyarihan sa lahat. Sino po yun? Ang Diyos. Eh bakit po siya bababa? Mag-iiwan ang banal na bagay? Hindi po. Siya po ay nagiging banal na bagay. Sapagkat ang Diyos mula ng pasimula, siya mismo ang bababa at magpupuno. Kaya mayroong nag-iisang Diyos na nagkatawang tao at naging taong totoo. At bilang tao, mismo ang Panginoon ko ay nagsabi po, John chapter 20, verse 17, huwag mo mong iguin. Bakit? Hindi pa ako nakakaakyat saan? Sa aking Ama, sa inyong Ama, sa aking Diyos, sa inyong Diyos.
Diyos. Akala mo ba bilang Kristo meron siyang pagka-Diyos? Bakit sinasabi niya agad siya sa kanyang Diyos at sa kanyang Ama? Alin po itong tama? Alin po itong totoo? Ang kanyang pagka-Diyos wala sa lupa. Dahil kung nasa lupa ang kanyang pagka-Diyos, akala mo ba wala makakakita sa Diyos na hindi mamamatay? Mga makasalanan po kaya ay nakakita mo sa Kanya. Baka sabihin naman ninyo, hindi kasi iiral ang kanyang pagka-Diyos. Kailan iiral? Kailan iiral? Pag gumawa ng himala, ay umiral ang kanyang pagka-Diyos? Wala po kayo mababasa sa Biblia. Bakit po? John chapter 20, verse 30. Maraming himala na ginawa sa Jesus na hindi nakasulat. Pero ang lahat ng ito ay nakasulat, ang mga nakasulat, upang tayo ay magsampalataya na siya ang anak ng Diyos. Walang labis, walang kulang po sa talata po yan. Hindi upang kinalanin siya na siya ay tao ng Diyos. Mali po yan. Upang kinalanin siya na siya ay anak ng Diyos. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Siya ay magiging anak. At kapag tinanggihan natin ito, pagtanggi po ito sa kalooban at panukalan ng Diyos, mga kapatid. Para sa amin po, nung hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos, dapat talagang nahubad, hindi yung nandun pa rin. At nung mahubad, siya ay nagkanyang alipin, nawala na yung nandun Diyos. Saan yung alipin? Siya ay tao. Tao ito. Para siya ay naging Diyos, kinakailangan bumalik siya sa kanyang anyo at kalagayan Diyos para maging Diyos. Bakit? Doon magaling ang anak ng tao. Nakasulat po, John chapter 6, verse 62. Ano nga, kung makita ninyo umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una. Tingnan po ninyo. Ano po yung dati niyang kinaroroonan? Na kanyang umaakyatan. Ano po yun, mga kapulong sa mga kapatid? Okay. Ano po yung dati niyang kinaroroonan? Na kanyang umaakyatan. Siya ay galing sa Diyos. Sa Diyos din. Sa Diyos din. Mamali. Si Jesus sa pagkatalastas niya na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din, sa Diyos din, sa Diyos din, paroroon. Wala po sa Kanya. Hindi po umiiral yung pagiging tao at Diyos na magkasabay. Nandoon po ang Kanyang pagka-Diyos. Doon po iiral kung siya po ay nasa itaas. Hindi po pwede sa lupa. Dahil kung siya po ay nasa lupa, siya ay naging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yun po ang tao si Jesus. Nung inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi na umiral ang kanyang pagka-Diyos. Dahil siya ay nag-iisang Diyos. Sino ang Diyos sa pagkakataong yun? Siya ay tao. Tao nagsasabi, may kinikilala siyang Diyos at may kinikilala siyang Ama. Tao kahit kailan ay hindi umiral ang kanyang pagka-Diyos. Aklat ng Lucas, Kapitulo 22. Siya ay naglumo, siya ay nanghihina. Sino nagpalakas sa kanya? Ang kanyang sarili? Ang kanyang sarili? Hindi po. Ano po ang sinabi ng talata? At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Kung meron siyang pagka-Diyos, ilalagas niya ng anghel, nakakahiya. Hindi po bagay.
scripture will interpret itself. And as a Bible student, study well to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Napaka-simple na prinsipyo, mga kapatid. So lahat ito ay babasahin natin sa kanila kasulatan. Dahil ang mismo ang ating Pilosofista John chapter 5 verse 39, nangangkakamali kayo sa hindi pag-angalam ng mga kasulatan. Matthew 22 verse 29. 5:39, saliksinin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat siya nagpapatutuo sa akin, at sa pamamagitan nito ay meron kayong buhay na walang hanggan. Meron kayong buhay na walang hanggan. Kung sinabi ko po na walang pagka-Diyos, yun po ang ating nabasa. At hindi po pwedeng meron pong pagka-Diyos. Sapagkat ang sinabi ng banal na kasulatan, binubad niya ito. At ang sinabi ng banal na kasulatan, iniiwan niya ito. Kung meron siyang iniwan, meron siyang dapat balikan. Kung ito'y kasama-sama pa rin niya, yung kanyang pagiging Diyos, meron pa ba siyang ibabalik? Meron pa ba siyang babalikan? Wala na po. Sabi po ninyo, kung walang Diyos, ay wala pong magsusustain. Bibigyan po kayo ng isang simpleng latag ngayon kung bakit si Kristo ay kinakailangan umakyat sa langit. Okay. John chapter 3 verse 13. Pero umisin naman. 15 minutes pa. Okay. At wala umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa mapagibagay ang anak ng tao na nasa langit. Marami po nagpaliwanag dito. Ang paliwanag nila, anak ng tao nung siya'y nasa lupa, ay nasa langit na. Mali po. Mali po. Sa pagkakataong isinulat po ito, ang anak ng tao ay nasa langit na. Hindi yung habang siya nasa lupa, siya ay nasa langit. Ano siya? Mali panalo? Mga kapatid? Ang anak ng tao, kung sinulat ko ito, ay nasa langit na. Ang pinaliwanag na lata, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. At sa panahon yun, ang anak ng tao ay umakyat na sa langit. Ay bakit po kinakailangan niyang umakyat? Aklat po ng John chapter 3 verse 31. Okay, hina ng tagabasa na dito. John 3:31. Okay. Ang nanggaling sa itaas ay sumasaibabaw na lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa na. At ang upo sa lupa ang sinasalita niya. Ang nagagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. Sino po ang nagaling sa langit? Na bumaba. Na umakyat. Siya daw po ang sumasalahan. Ayan. Ano po ang trabaho niya? Bilang siya ay nasa lahat at kinakailangan siya ay umakyat. Mga kapatid, ang ganda po ng pagkakasabi po sa Biblia 31 po nandyan, English naman ngayon. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly. And speaking of the earth, he that cometh from heaven is above all. Siya daw po nanggaling sa itaas. Isa-shortcut po natin, siya rin yung umakyat. Siya po ang pinakamataas sa lahat. Nung siya po yung umakyat, ano po, paano po siya umakyat? Ephesians chapter 4 verse 10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalahitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Tingnan po ninyo, kailangan na po niya umakyat kasi iniwan niya ang itaas. At habang iniwan niya ang itaas, ay mukhang iniwan lang niya sa maiksing panahon at hindi niya pwedeng hindi balikan. So,
for the past years na siya ay nasa lupa, ipinogram niya ito ang itaas na magtutuloy-tuloy ang pag-ibog, ang pag-ibog, lahat ng energy, lahat ng sistema, lahat ng prinsipyo, na mag-continue ang lahat ng bagay sa kalawakan, sa kalangitan, ipinograma niya. At sa takdang panahon, kinakailangan niyang muling umakyat. Nakatalakot ako, hindi ko aral ito. Aral ko ng banal na kasulatan. Binasa ko po yung Ephesians. Gusto kong basahin po sa wikang English po. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Iniwan niya sa loob ng 34 na taon. Sa loob ng 34 na taon, magaling po ang Diyos eh. Ay, magtutuloy-tuloy yan kahit na wala pong nag-maintain doon. Hindi ko kayang i-maintain ang mga anghel. Lalo kung hindi kayang i-maintain ko yan ni Satanas. Diyos lang po makapag-i-maintain yan. Tama po kayo. Tama po kayo. Nasa talata po ng Biblia, siya na bumaba, siya rin yung umakyat. At nang siya umakyat, far above all heavens, to fill all things, upang punuin ang lahat ng bagay. Sapagkat lumipas na ngayon ang mahabang panahon, unti-unti nang nababawasan yung energy diyan. Hindi ko po ito sinabi, unawa po, lamang po sa nakasulat. Malinaw po, to fill all things. Kailangan po niya umakyat. Sapagkat kung hindi siya aakyat, tama po yung sinabi ninyo, mawawasak po lahat ng bagay. Mawawasak po lahat ng bagay. Salamat nakaakyat siya. Salamat po nakaakyat siya. Opo. Salamat po nakaakyat siya. Nung nakaakyat na ang Diyos ay nagtagumpay na sa kanyang ipinanukala. Ang kanyang panukalang walang hanggan. Ito po hindi naiintindihan po ng marami, yung kanyang panukala. Ang panukalang walang hanggan. Colossians chapter 1. Dahil sa panukalang ito, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalagitan, sa kalupaan, ang mga bagay na nakikita, ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga lupa, ang mga pagsakop, ang mga pamunuan, kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay dumating sa kaisipan ng Diyos, sa panukala ng Diyos, na siya ay magiging si Jesucristo, ang lahat ng bagay ngayon ay nilikha. Dahil sa Kanya, ukol sa Kanya, at para sa Kanya. At ang lahat na ito ay hindi nilikha kung wala siya. Mayroong Diyos na nag-iisa. Wala siyang nakikita, siya lang mag-isa. May dumating po sa kanyang panukala. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word before was God. Pero, ang tanong ko, sino po ang Word of God? Sino po ang Word of God? Hindi po ang Diyos. And the Word was God. Pero ang tanong ko, sino po yung Word of God? Maaaring natatawa po kayo sa atin. Revelation chapter 19, verse 13. Meron pong tinawag na the Word of God. Hindi po ang Diyos yun. Ang Kristo. Ang Kristo. Ang panganay sa lahat ng nilalang. Colossians 1:15. Ang kauna-unahan
dumating sa isip ng Diyos. Yun ang salita ng Diyos. Si Kristo ang salita ng Diyos. Sapagkat sa mismo ang sinalita ng Diyos. The subject matter of the Word of God is Christ. Ipinanukala ng Diyos si Kristo. At nung dumating sa Kanya si Kristo, nilikha niya lahat ng bagay. Siya ang paraan ng lahat ng bagay. Hindi sa literal, kundi sa panukala. At dumating po yung panahon, Colossians 4:4, in the fullness of time, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Ang ating Panginoon si Kristo, ang dahilan ng paglikha niya ng lahat ng mga bagay. Salamat po sa pagkakakilala po sa panukalang ito. Ang panukalang ito ay panukala ng Diyos sa kaniyang sarili. Aklat po ng Ephesians chapter 1 verse 9. Having made known unto us the mystery of His will, according to His pleasure, which He hath purposed in Himself. Pastor, mga kamangagawa po, ito po ang hiwaga. Ang hiwaga po, ang Diyos ay nagpanukala ng isang panukala na siya po ay natuwa. Labis po siyang natuwa. At sa panukala yun, ang imbog ay ang kanyang sarili. Biblia po ang nagsasabi, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. Ano po ang ipinanukala ng Diyos sa kanyang sarili? Ano po ang panukala ng Diyos sa kanyang sarili? Isang panukala walang hanggan na kanyang ipinanukala kay Kristo Jesus. Ephesians chapter 3 verse 11. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Limito na po ang panukala. Ang panukala kay Kristo Jesus. Amen? Sino po involved sa panukalang si Kristo Jesus? Kay Kristo Jesus, ang Diyos mismo sa kanyang sarili. Ang Diyos na Ama, magiging anak, magiging si Kristo. Para mangyari ito, huhubarin niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi na siya Diyos, hindi na po siya Ama, kundi anak. Bilang anak ng Diyos, anak ng tao. Bilang anak, kailanman ay hindi Diyos. Tandaan po ninyo, kailanman ang anak ay hindi Diyos. Bilang anak, hindi sa Diyos. Para maging Diyos siya. 1 Corinthians chapter 15, isusuko ng anak ang kanyang pagiging anak upang magkaroon ng Diyos sa lahat at sa lahat. Sa panahon, meron ng Diyos muli. Wala na po anak. Dahil ang anak ay hindi na anak. Siya po ay Diyos na. Umakyat na siya sa dati niyang pinanggalingan. Bumalik na siya sa dati niyang kinaroroonan. Ang Biblia po nagpapahayag. Sa pagkakataong yun, natupad na ang kanyang panukala sa kanyang sariling kalooban na siya ay magiging Diyos na maluwalhati. Siya ay magiging Diyos na maluwalhati. Paano siya magiging Diyos na maluwalhati? 1 minute. Thank you. Paano po siya magiging Diyos na maluwalhati? Aklat po ng Filipos, Kapitulo 2, ganito.
Kaya siya naman ay pinakadakilan ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit, na nangasa ibabaw ng lupa, at nangasa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikakalwalhati ng Diyos Ama. Bakit po maluluwalhati ang Diyos Ama? Kapag ipinahayag ng lahat ng dila si Jesus ay ang Panginoon, at kung ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa lupa ay lulod sa pangalan ng Panginoon. Bakit po natutuwa po ang Ama? Simple lang po. Siya yung Ama na nagkita. Kaya kapag nilalahati mo yung anak, maluluwalhati ang Ama, sapagkat ang anak ng Ama ay iisa. Hindi sila dalawa. Iisa. Magandang tanghali po. Okay, 40